guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-login and paano gamitin yung dashboard natin. So unang-una, i-search natin sa Google Chrome or sa browser yung website natin. So i-search natin philtechbusiness.ph. So before natin i-click yung login, i-check muna natin sa email natin yung login details na pinadala ni Philtech. So kunin natin doon yung registered email and temporary password na pinadala ni Philtech. I-click natin yung I'm not a robot and click sign in. So, every time na mag-login po kayo, may OTP na masasend sa email niyo. So, kunin nyo lang po yung OTP and i-fill out dito. So, pagka-login po natin, yung makikita po natin dito is yung dashboard, personal details, and KYC verification. So, yung una po natin gawin para magka-access po tayo dito sa mga services po ng dashboard po natin is i-click po natin yung KYC verification and mag-upload po tayo dito ng government ID and selfie po na naghawak tayo sa ID po natin. Click po natin to, upload your ID and selfie with ID. Tapos, submit verification. Return to dashboard. So, pagka-approve po ng KYC verification natin, i-refresh lang po natin yung dashboard po natin. So, dito po sa legal documents, makikita po natin yung KYC status natin na approved po siya. So, itong franchise agreement and merchant receipt, pwede po kayo magkaroon ng PDF copy nito. So, i-click nyo lang po yung generate document. So, automatic na yan, madadownload yung PDF copy po nito. So, since verified na po kayo, pwede nyo na pong i-explore yung dashboard po ninyo. So, dito po sa profile section, dito po mag-display yung profile picture nyo po. So, later on sa settings, tuturuan ko po kayo kung paano kayo mag-upload or mag-change ng profile picture. So, dito po sa baba, makikita nyo po yung account na meron kayo. So, anytime kung gusto nyo pong mag-upgrade, just click upgrade po. And upgrade now. So, from premium account, pwede po kayong mag-upgrade into Elite and Elite Plus. So, select package lang po. Dito po sa baba, dito po makikita kung kailan kayo nag-join. Email nyo po, i-fill out lang po. Merchant ID and terminal ID is si admin na po yan. And contact number, i-fill out nyo lang din po. So, dito naman po sa wallet section, yung nakikita nating passive income and referral income is everyday update lang po yan siya. So, kung may passive income and referral income kayo this day, dito nyo po yan siya makikita. So, pagkabukas, ibang update na naman po. So, yung my points and payout credits natin is coming soon pa po siya. Under development lang po siya. So, itong credits po natin, ito po yung source natin or capital natin para sa mga services na meron po tayo. For example, mag-express load tayo. Dito yan siya sa credits nakakaltas. So, itong credits natin, pwede po tayo dito mag-cash in or top up. So, click top up. So, pinaka-list na pwede po natin ma-top up is 1K. So, makikita po natin dito na may processing fee po siya na 2%. So, kahit anong amount yung piliin natin, may processing fee po talaga siya na 2%. So, if more than 5K po yung i-top up natin, i-click po natin yung custom. And, maglagay po tayo ng amount. For example, 10,000. So, may processing fee pa rin po siya na 2%. Tapos, proceed to payment. So, saka po natin makikita yung mode of payment na pwede po natin pagpilian. So, pwede po tayo sa GCash, GrabPay, over-the-counter, PayMaya, BPI Online, and Union Bank Online. So, pili lang po kayo dyan. So, after nyo pong mag-top up, automatic yan makikita dito sa credits yung dinagdag nyo po na fund. So, after nyo pong
pong mag-top up, automatic yan makikita dito sa credits yung dinagdag nyo po na funds. So, after nyo po mag-top up, real time makikita nyo po yan dito sa credits yung dinagdag nyo po na funds. So, if ever gusto po natin ibenta yung credits natin, pwede po. Click transfer, pwede po natin siya ibenta sa co-merchant natin or sa mga retailers po natin. So, kunin natin yung merchant ID nila, email nila, or phone number po, and search. So, ilagay din po natin yung amount po ng credits natin and service fee, nakadepende na po yan sa inyo. Tapos, transfer credits lang po. Automatic yan, matatransfer yung credits ninyo sa pinagbentahan po ninyo. So, click history kung gusto nyo pong i-monitor yung referral history ninyo, passive income, product na na-purchase po sa inyo, express load, airline bookings, ferry bookings, hotel bookings, credit top-up, and credit transfer. So, dito po sa marketplace section, itong marketplace natin is overview lang po yan siya ng mga product and services po natin. So, pinapakita po dito na ito po yung mga services na pwede natin gamitin para dagdag kita po. And ito yung mga product na pwede natin bilhin for personal use or ibenta po natin. So, dito po sa baba, dito po natin makikita yung recent transaction. So, click natin yung passive income or referral income today or this week. So, sa baba po nito, ito po yung total passive income natin. Total product passive po natin and total referral income po natin. So, kung i-click po natin yung view all transaction, ito po yung sa history natin kanina. So, dito po sa dashboard, itong My Team, if ever may referral po kayo, pwede nyo po silang i-monitor dito. So, click My Team. So, para mas madali nyo pong makita yung name po ng referral ninyo, pwede nyo po silang i-search dito. So, dito po sa ATM transaction, dito nyo po ma-monitor yung ATM transaction reports po ninyo. So, dito sa My ATM transaction, ito po yung ATM reports ng device po na meron kayo. Merchant ATM transaction, ito naman po yung ATM transaction reports ng referrals po ninyo. So, activation code, dito nyo po makikita yung total codes meron kayo, available to activation code, and redeem. So, view all activation codes lang po. Dito naman sa personal details, itong account information, ito po yung naka-display kanina sa profile section po natin. So, dito naman sa stats, dito mo po makikita yung total transaction, success rate, and account age po ng dashboard po ninyo. So, security naman po, naka-automatic enable na po yung two-factor authentication natin. And if ever gusto po natin tignan kung saang device man nakalagin yung dashboard natin, dito po sa login activity, i-view lang po natin ito. So, dito po sa purchase history, dito mo po makikita yung total spent mo po, total orders, mga pending orders, and completed orders. Free product po natin is under development pa po siya. So, dito po sa ATM Go form, pwede po kayong mag-submit ng requirements po dito para sa ATM Go device po natin. So, unang-una, i-complete po muna natin yung pag-fill out dito sa ATM Go application form. So, fill out lang po natin. Sagutan lang po natin yung business questions. For example, what is your existing business? What is your business industry? How long is your business operational? How many branches do you have? How much is the fare from your establishment to the nearest bank? Do you have extra capital at least 50,000 for ATM withdrawal business? Yes. Do you agree with the quarterly transaction target? Yes. Next. So, do you have complete business permit? Yes. So,
i-fill out po natin yung business permit details, lagay natin yung permit number and expiration date, and DTI details po, yung DTI registration number. So, if may DTI na po tayo, disregard na lang po yung set details and CDA details. So, bank name, select lang po tayo dito, and bank account details, fill out po natin. So, after natin mag-submit application, within 24 hours po, ma-notify po tayo na approve ba tayo or disapprove. So, pag approve po tayo, in between ATM Go form and marketing tools, dito po sa gitna nila, may maglabas po na upload your requirements. So, dun nyo po i-upload yung picture po ng business permit ninyo, picture po ng DTI ninyo, picture din po ng physical store ninyo, and picture po ng bank account ninyo. And may terms and conditions na ipabasa po sa inyo doon and submit po. So, tapos na po yun siya. So, dito naman po sa marketing tools, pwede nyo na pong i-copy yung link na provided po dito. For example, may referral kayo, pwede nyo na pong ibigay sa kanila yung link and mag-register po sila doon. Automatic, maa-under nyo po yung referral po ninyo. So, copy this link and isend lang po sa referral ninyo. If gusto nyo pong mag-post po dito sa marketing tools natin, pwede po. Click Facebook. So, automatic na yan siya dito and maglagay lang po kayo ng caption. So, pwede po kayong mag-post po ng poster natin dito. So, click View and download image po. So, sa baba po nito, dito nyo po makikita yung short video po natin na pinapakita po dito yung mga services na pwede po ma-access sa package po na in-offer po in Philtech. So, dito po sa legal documents, itong franchise agreement and merchant receipt, kung gusto nyo pong may PDF copy po nito, pwede nyo pong i-click yung generate document. So, automatic na po madadownload yung PDF copy po nito. Settings. Dito po kayo mag-edit ng profile picture po ninyo. So, para maka-edit po kayo, i-click po natin yung edit. Change photo. Fill out lang po natin yung name, contact number, business address, and social media. Pwede din po ilagay yung Facebook po ninyo. And if ever gamitin nyo po yung express travel po natin na service, so, dapat maglagay po kayo dito ng travel agency logo po ninyo. So, depende na po yan sa inyo. Email po ninyo, i-fill out lang po, business name, and travel agency name. Tapos, save changes lang po. And if ever gusto nyo po mag-change ng password, click po natin yung security. So, click pa rin po yung edit and change your password po. Tapos, save changes. So, if ever may questions po kayo about sa new system natin or kay Philtech, i-click po natin itong FAQ. May list of questions po dito na may direct answer na po siya. So, kung wala po dito yung mga questions po ninyo, just click contact us. And meron din yan dito sa screen natin na lumilitaw yung CSR support. So, nakalagay na dito yung hotline, Hotline Smart, Hotline Smart 2, email support, Facebook page po ni Philtech. So, pili lang po kayo dito sa pag-reach out po dito sa amin. And if ever gusto nyo po ng application ni Philtech para hindi po kayo mag-search pa ng website natin para mag-login, i-click po natin itong install app. So, yun lamang po. Thank you!